O mga kababayan, naalala nyo pa ba ang tagpong ito? Yung pagkikita ni na Trump at ni Zelensky mga kababayan. Si Zelensky na barkada ng ating presidente na si Ngagba. At noong itong si Zelensky mga kababayan, nakipagkita kay Trump, nasupalpal ang mukha sa harap ng kamera mga kababayan. At eto na ata ang tinaguriang the greatest smack in the face in history. Nung wala talagang pag-aalinlangan si Trump na balagbagin itong si Zelensky mga kababayan. Na isang leader ng Ukraine mga kababayan na nilagay ang kanyang bansa sa kapahamakan. Isang komedyante na naging presidente na kaibigan din ng ating presidente mga kababayan na si BBM. Ka-births niya mga kababayan 2 beses pa nga silang nakita. 2 ba yun? Oh. Ang sabi ng ilan mga kababayan, pareho silang komedyan. Oh. Kung si Zelensky daw mga kababayan, komedyante na naging presidente, si BBM naman, nagpresidente muna bago naging komedyante. Di ba? Natatandaan niyo pa ba? Yung kanyang mga post mga kababayan ay napuno ng haha. Lahat talaga natawa mga kababayan. At hinaid niya ang numero ng lahat ng mga tumawa. Ang daming napatawa ni BBM. Oh! Kung kailan naging presidente mga kababayan, tsaka naman naging komedyante. At kung ano ang sinapit ng kanyang amigo mga kababayan. Na si Zelensky, yan daw din ang posibleng sasapitin ni Ngagba kung makikipagkita siya kay Trump, di ba? Alam naman natin mga kababayan na nagyabang ang Malacanang Naggusto daw makipagkita si BBM kay Trump ASAP, as soon as possible. Sige, aabangan natin yan. At siya na naman ang susunod na biktima ni Trump, mga kababayan. Panoorin pa ninyo, ha? I am not sure if really Marcos Jr. will be able to deal with him. And if Kaya mong budulin si Trump, Ngagba? Mga tutak kayo ni Biden Ano sabi ni Trump kay Biden? Yung presidente ulul. Oh, stupid president. Ang tawag ni Trump kay Biden. Na kung saan etong si Ngagba at si Zelensky mga kababayan ay nagmimistulang mga tutak. Yes sir lang. Sunod-sunuran mga kababayan kay Biden. Sige, anong sabi nila mga kababayan? Kailangan daw makipagkita ni BBM kay Trump ASAP, as soon as possible. Go! Do it right now! Marcos Jr. as well can analyze the psychology of Trump. Kasi kapag hindi mo nakita kung I-televise nyo ha, kung paano to babardugulin ni Trump. ano yung psychology ng tao at hindi mo alam ang kanyang personalidad at hindi mo kayang tapatan or paano i-handle ang personalidad ng isang tulad ni Trump, Baka mahalongkat dyan mga tinatagong deal ninyo with the Biden administration. Sige, ipilit nyo nga na anong kapalit niyang edka-edka na yan. Nagpalagay pa ng missiles. Pumayag pa na pumasok dito ang mga taga-Afghanistan. Walang bayad sa Pilipinas ha. Wala tayong nahita. Ano ang under the table niyan? Mayroon nga ba? Baka malaman natin ang mga tinatagong mga baho mga kababayan. then your bilateral relation will suffer really at the end of the day. Nakikita mo po ba? Same kami ng question ni Lynn na nanonood po sa ating palatuntunan. Pwedeng sapitin ni Marcos Jr. sinapit ni Zelensky pag nagkagipitan sa negosasyon o pagkikipag-usap kay US President Donald Trump. I think Pwede. so. Pwede mangyari yung nangyari. Sana nga. Yung nangyari kay Zelensky at Trump, pwedeng mangyari kay Marcos Jr. at Trump. Oh, si Trump, no? Prangka yan, mga kababayan. Baka sabihin niya, why don't you just undergo harmful drug test right now? Right now. Oh, baka sabihin niya, mga kababayan, sige, BBM, go, ipilit niyo. If in any case, magkaroon sila ng face-to-face na discussion on a certain thing na hihilingin ni Marcos Jr. sa kanya. Tapos yung sabi pa ni Maharlika, mga kababayan, na gumagapang na daw ang First Lady Liza Araneta Marcos. Ganyan, papunta kay Trump. Dahil gusto niyang, sabi ni Maharlika, akitin! Para mabudol daw si Trump, mga kababayan. Hi, Trumpet! You want some? Tingnan natin, mga kababayan, na kaya bang budulin ng mga ungas na to si Trump? At yung sinabi nilang ASAP, as soon as possible, dapat mangyari nila ang pagkikita nila ni Trump. Ilang linggo na yon. Baka initsapwera, mga kababayan, ni Trump. Kasi I don't think Trump will just bend. I don't think so. I think Trump will, I don't think Trump will be very, yung parang polite or even yung mangingimi siyang sabihin exactly kung anong dapat niyang sabihin kay Marcos Jr. I don't think so. I think Trump is
a very straightforward person. Kung anong nasa iya, anong kailangan niyang sabihin, sasabihin niya. Now, it depends on the diplomatic skills ni Marcos Jr. Kasi ang problema ni Ukraine, ni Zelensky is wala siyang diplomatic skills. Oh. Pero sip-sip ito mambubudol ito mga kababayan For sure mga kababayan, bow down yan. Yes sir na lang yan mga kababayan. Pero sana makita ni Trump kung gaano ka mga manggagamit ang mga ito. Zelensky really is zero when you talk about diplomatic skills. I don't know about Marcos Jr. Kung may diplomatic skills yan, makitingnan natin. And at the same time, kung naiintindihan ni Marcos Jr. ang geopolitical landscape ng Asia-Pacific region vis-a-vis the world. At kung naiintindihan niya ang mantra ni Trump na America first and on the other hand, yung kagustuhan ni Trump na he wants to be known as a president na nag-create or nag-facilitate ng peace sa mundo, especially on areas or Tapos, ito si BBM mga kababayan, tapang-tapangan ang style nito Di ba nung sinabi ni Biden na ironclad. Tapos gagawin lang pala tayong battleground dito sa Pilipinas. Tayo parang ginawang pain mga kababayan para magkakiskisan tayo dyan sa West Philippine Sea, in China, na in the first place, pwede naman pag-usapan. Yung walang away mga kababayan, nagpadala pa dito mga missiles. EDCA, pinapasok ang EDCA, walang bayad, libre. Samantalang ang ibang bansa mga kababayan, mayroong funding. Mayroong parang renta. Tayo wala. Anong kapalit niyan? regions in the world na may conflict or seemingly hotspots. Like for example, South China Sea is a hotspot, Taiwan is a hotspot, North Korea is a hotspot, Ukraine is a hotspot. So, ang gusto kasi ni Trump, I think, from I can see na maging legacy niya yon na I was once the president na, I facilitated this kind of stabilization. Oo. Di ba yung gulo sa Israel at saka sa Palestine at sa kanyang mga neighboring places mga kababayan? Di ba humupa? Tsaka yung gulo lang Ukraine at Russia, medyo nagsubside mga kababayan nung umupo si Trump. Ibig sabihin, talagang sina Biden ang nagbubuyo sa gera mga kababayan. At tayo naman, parang ganun ang ginagawa sa ating bansa dati nung si Biden pa. Tapos ngayon, si BBM, ang kapal na mukha makipagkita kay Trump. Sana matulad siya kay Zelensky. On peace and security in different parts of the world. And America is known for that. Because America is great again because of that. Kasi yun ang mantra ni Trump. America first, America, let's make America great Right. again. And that is a very deep. Tayo, kailan pa kaya maging let's make the Philippines great again? Yung panahon na naging great lang ang Pilipinas mga kababayan. Yung panahon lamang ni dating Pangulong Duterte. Kaya kung gusto natin i-great again, iluklok natin si Sara sa 2028 mga kababayan. Kung hindi siya mai-impeach. Yan naman ang tinatrabaho ng mga gobyerno ng agba ngayon mga kababayan. Hindi yan ibig sabihin na great in a sense na mayaman lang. There's a wisdom Ibalik behind lang ang dangal. that. Kasi nakikita ko sa kanya as kung ano ang goal niya at ano ang gusto niyang legacy after his term. So yun yung yung tingin ko. So I am not sure if really Marcos Jr. will be able to deal with him, and if he Mabubudol nga ba ni Makoy, mga if Marcos kababayan? Jr. as well can analyze the psychology of Trump. Kasi kapag hindi mo nakita kung ano yung psychology ng tao at hindi mo alam ang kanyang personalidad at Paano niya ma-analyze? Yung problema ng ating bansa, hindi nga ma-analyze. hindi mo kayang tapatan or paano i-handle ang personalidad ng isang tulad ni Trump, then your bilateral relation will suffer really at the end of the day. Kaya yun nangyari kay Ukraine kay Zelensky. Precisely because si Zelensky walang sense of diplomacy. So, yan ang nangyari. Walang So, itong si Ano masasabi niyo dito mga kababayan na posibleng sapitin ni BBM ang sinapit ni Zelensky? Post your comments below!